Parang pinersonal na talaga ni Bam Adebayo yung hindi pagpunta sa kanila nitong si Lebron pa Miami Heat. Halos opening pa lang kasi ng off-season, isa na ang Miami Heat sa team na talagang sumusubok makuha si Lebron. Si Pat Riley at itong si Giannis, sinusubukan na talaga siyang i-recruit publicly. Una pa lang si Adebayo tahimik lang kasi sa galaw ng Miami sa off-season. Pero mukhang ngayon lumalabas na kahit siya interesado rin sana na makakuha si Lebron. Ang problema, nanood lang rin kasi siya sa off-season ng Miami hanggang ngayon. Nakuha nila si Giannis pero yung mga insider naman kasi at analyst mukhang nakukulangan pa rin sa lineup nila dahil wala pa rin silang makuwang elite point guard after umalis si Norman Powell sa kanila. Si Lebron pa nga dapat yung gagamiting point guard kung sakali parang Sixers din. Una, si Draymond Green yung tumitira kay Lebron sa podcast after napaasahin sila nito. Sunod naman itong si Bam Adebayo na una pa lang mataas na ang respect kay Lebron at former teammate niyan sa Team USA. Pero ngayon parang nag-iba yung hangin. Sa interview kasi hindi binanggit nitong si Adebayo si Lebron sa top 5 NBA players of all time niya. Inaasahan kasi na babanggitin niya yung pangalan ni Lebron lalo na brotherhood sila outside the court. Lalo't matagal na rin silang nagpapakita kasi ng respeto sa isa't isa. Si Lebron nire-respeto niya pa bilang leader kahit nasa Team USA pa sila. Yung mga fans lang rin kasi yung nagpapainit na yan ng usapan. Pero kumambyo naman dyan itong si Adebayo at sinabi niya na masaya siya sa kung ano yung naging desisyon ni Lebron sa off-season. Sinubukan ng Miami Heat kasi talaga na kumbinsihin si Lebron na bumalik kahit si Pat Riley gumawa rin ng public recruitment. Pero mas pinili pa rin ni Lebron ang Philadelphia 76ers sa 2 years veteran contract lang. Ito yung pinakamasakit na hindi na pera yung hinabol kasi ni Lebron. Chance na lang sa championship title ang habol niya. Parang nasaktan yung mga to dahil mukhang nakita ni Lebron na hindi talaga champion contender ang Miami ngayon kahit may Adebayo at Giannis. Ganon din sa Warriors samantalang nakita niya lahat yan dito sa Sixers na may Jaylen Brown, Embiid at Tyrese Maxey. Unang contract offer ng Miami na lumabas sa report kay Lebron, nasa 6.5 million lang galing sa mid-level exception nila o veteran contract dahil nasa hard cap na rin ang Miami after ng blockbuster trade ni Giannis. Kaya malinaw na mas pinili ni Lebron ang 2 years 8 million offer ng Sixers at hindi na usapan talaga ng pera, championship chance na. Sa report pa, halos parehas din pala ng role ang binibigay ng Miami kay Lebron, playmaker at floor general din. Parehas ng role niya ngayon dito sa Sixers. Si Giannis at Adebayo ang magiging sentro ng opensa pero siya dapat yung mag-organize ng opensa at team leader sa locker room at veteran mentor pa. Ang problema, hindi sila pinili ni Lebron, point guard din pala dyan dapat. Inamin rin ni Pat Riley dyan na nagkaroon na ng discussion at hinihintay na lang rin talaga niya yung desisyon ni Lebron. Ang problema, biglang perma at biglang nagdesisyon niya na mag-sign sa Sixers. Kaya mukhang nabaliwala talaga lahat yung recruitment na ginawa at effort nila makuha lang si Lebron pa Miami Heat. Based na rin kasi kay Rich Paul na pinag-iisipan na talaga ni Lebron bumalik sa Miami. Ang problema kasi ang Sixers nakuha itong si Jaylen Brown kaya mas naging interesado si Lebron sa Philadelphia. Dahil nga sa super team na mabubuo kasama siya. Samantalang ang Miami hanggang ngayon namomroblema pa rin kung paano mabubuo ang champion roster nila. Dahil sa kakulangan ng floor spacer, playmaker, wala pa ring veteran point guard na mag-o-organize sa opensa nila. Kaya yung mga analyst nakikitang hindi pa rin talaga sapat kahit may Giannis at Adebayo, contender pero hindi pa rin nakikitang legit champion contender na yung mga to. Sa lagay ngayon ni Klay Thompson naman sa Dallas, mukhang lalong lumalakas yung posibilidad na umalis yan bago mag-start ang season. Dahil based na rin sa report na nag-e-explore na ang Dallas ng possible trade market kay Thompson. Sa report ng The Athletic, tinitignan ngayon yung possible return niya sa Los Angeles, ang hometown niya mismo. Parang napapanahon na nga raw talaga para bumalik siya sa LA. Wala pa namang deal na nakukuha ang Dallas kay Thompson pero mas mataas pa rin yung chance na Pacific Division pa rin yan mag-stay at LA yung pinaka nakikitang landing destination niya. Hanggang ngayon naman, interesado pa rin ang Lakers. Matagal nang hanap ng Lakers starting caliber wing dahil hanggang ngayon hirap sila sa sitwasyon para makuha itong si Kuminga. Parang palos. Kaya possible si Thompson ang pinaka maging option dyan. Nasa 38% pa rin yung 3-point shooting niya.
Kaya makakatulong nga raw yan sa floor spacing ng Lakers plus reunion kay Luka kung makuha nila. Pero sa report kasi possible na hindi pa rin ganun kadali. Kailangan ng Dallas ng trade package. Kailangan rin maipasok ng Lakers kung sakali yung 17 million contract ni Thompson. Mula nga dito sa salary cap rules, kailangan nilang i-match ang offer dyan. Ang problema, sino yung mga gagamitin nila? Possible may masagasaan din talaga dyan na role player kung hahabulin talaga nila si Thompson. Wala pa namang report na advanced trade negotiation sa Lakers at Dallas. Kaya nasa exploration pa rin yung mga to na possible trade kay Thompson. Pero possible rin na pabalik nga raw sa LA ang inaabangan. Hindi na Clippers ngayon. Lakers na lang ang nakikitang hahabol dyan kung sakali.